Pekikibaka, pekilaban. Laban sa malupit na pamamahala ng gobyerno. So, ganun talaga. Kasi nga, ang panahon natin kinabubuhayan ay ang mabuti, magpapakabuti pa. Tama? Ang masama naman, ang mabigat nito, pagpapakasaman lalo. So, makikita natin yung parang yung puwang na medyo wala na yun mawawala yung medyo tama? Kasi magpapakasama pa ng husto. Yun ang Biblia, tama? Dahil alam nila darating ang kahatulan, alam nila yan, nararamdaman nila yan. Pero ang tanong, kasama ba ako doon? Abay kung hindi, ay ang katuwiran ng tao magpapakasama na lang ako na magpapakasama. Pero ang matuwid, iba, habang nararamdaman niya yung pagparito ng Panginoon ay instead na yung paglaban ay yung pagkatakot sa Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay may takot, abay, napakapalad natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge, revelation. Kapag ikaw ay may takot sa Panginoon. At tayo nabubuhay sa panahong ito, no? Diba? At alam natin, darating ang Panginoon at hahatol. At natatakot tayo na kung tayo may iwan sa pangakong pag-agaw, alam natin, ang Biblia nagsasabi na merong darating na tormention. At hindi basta tormention ito, kundi 5 buwan pagpapahirap ng Antikristo sa mga maiiwan sa rapture. Yung mga birhen sila, mga malinis sila, pero wala silang tatak. Wala silang kapahayagan sa kanilang noo. Hindi ko sinasabi na ang knowledge o revelasyon ay kaligtasan. Pero kailangan yon. Yan ay bahagi ng kaligtasan natin. Kung ikaw ay ligtas, yayakapin mo ang mga salita ng Diyos. Mamahalin mo ang salita ni Kristo. Tama po ba? At mayroong namumuong takot. Shall we say amen? May namumuong takot doon. Kaya nga ako sa sarili ko, lagi akong nagmamasid Lagi akong tumitingin sa kung ano na ba ang sitwasyon natin sa panahon ito. At ako na may namamangha dahil mayroong mga tumagal sa pananampalataya pero tila yata baliktad na sa halip na ang pangaral o ang pagkaalam sa katotohanan ay lalong lumago, para bagang yung paraan ng pangangaral pasimple ng pasimple. So hindi ganon. Kasi ang tao na may taglay na espiritu ng Diyos ay naghahanap ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Alam natin yun? Naghahangad ng mga bagay na malalalim ng Diyos. Hindi sapat sa kanila na sila'y ligtas na, kundi sila'y pinagpapala kapag napapakinggan nila ang pagpapahayag ng Panginoon. Dahil nag-uusap sa puso mo ang Diyos di ba? Napakagandang bagay yan sa buhay ng isang mananampalataya na siya'y kausapin ng Panginoon. Dahil hindi niya mararamdaman na ako ba'y
Ako ba'y anak ng Diyos? Ako ba'y tinakwil na? Ako ba'y wala na? Bakit hindi ko maramdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko? Minsan dumarating sa tao yan. Yung pag-aalala, yung pagdududa. Pero, ang sabi ng Panginoon, manatili lang tayo. Magtiwala tayo. Sumampalataya lang tayo. Na kung ano man ang sitwasyon sa panahong ito na nararanasan natin. Sabi nga, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tama? Siya po ang tatapos niya. Yung pagtitiwala, wag po natin aalisin yon. Dahil sabi nga, siya po ay nananatiling tapat na kahit tayo ay may mga pagkukulang sa buhay. Shall we say amen? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yung lahat ng pangangailangan ng tao, huwag ka lang mag-alala dahil ibibigay na yan ng Panginoon. Ang mahirap yung wala tayong maunawaan sa plano ng kaligtasan. Ang mahirap wala tayong alam sa pagliligtas ng Panginoon dahil napabayaan na. At kapag ganon, ay alam natin, lahat ng gagawin ng isang tao o sino man tao ay may kabayaran, may kahatulan. Lahat ng gagawin mo sa ibabaw ng lupa, walang maliligtas doon, may kahatulan. May katapat. Pero kung gumawa ka ng mabuti, nagsikap kang gumawa ng mabuti, nagsisi ka, pinaglingkuran mo na may katapatan ng Panginoon, yon ay may mabuti rin balik sa iyo. Shall we say amen? Kaya hindi tayo nagpipilit dito, mga anak, mga kapatid. Pero ang nais natin ay lahat tayo makabahagi na napakagandang pangakong rapture. Dahil matatakasan natin ang kaguluhan sa sanlibutan ito. Matatakasan natin ang hatol na ibibigay ng Panginoon sa sanlibutan ito. Nakakatakot. Ako'y nangangamba lagi at sinusuri ang sarili ko. Dahil 5 months tormention para sa maiiwanan, lalo na sa mga mananampalataya. Kasi yung mga hindi naman mananampalataya, magdi-deny lang naman yan eh. Sasabihin nila, ay hindi ko kilala si Kristo. Ganun lang naman yan eh. Ang mahirap niya, yung naiwan ka sa rapture at pinaninindigan mo yung pananampalataya. Napagaman, nandoon ang buhay, yung nga lang, yung 5 buwang pagpapahirap ng kaaway, ang titiisin ng tao. Bakit pinaalam ba sa atin ng Panginoon itong bagay nito, Brother Johnson? Bakit pinaalam ba sa atin ito? Na nandyan para si Abaddon nagtatago. Hanggang ngayon, wala akong makita nagtuturo ng Abaddon sa end time. Walang klaro sa kanila kung sino si Abaddon. Pero yan ay isang ruler. Binigay na nga yung pangalan eh. Kaya hindi natin masisisi yung Panginoon eh. Hindi natin masisisi. Abaddon, sa wikang Hebreo, Apollyon naman, sa wikang Griego. At kung i-Englishin mo naman yan, Napoleon. Shall we say amen? Meaning destruction. Aahon. Yung espiritu na yon para pumahid sa isang antikristong hari. Naintindihan natin? Sabi ng mga denominational churches, nandito na yung antikristo. Andyan na. Kita niyo yan si Jared Kushner at si Trump. Yan yung antikristong uupo eh. Bahagi lang yan. Ulitin ko. Bahagi lang sila. Hindi nila kayang kontrolin ang mga bagay sa mundo na dapat kontrolin ng isang ruler. May bahagi sila sa galaw ng Antikristo. Dahil alam natin,
Hindi Jared Kushner, hindi Donald Trump ang pangalan ng Antikristo. At hindi rin sino yung Pope ngayon? Ha? Hindi rin Leo. Bahagi lang sila. Tama. Leo is a false prophet. Alam natin yan. Bahagi lang ang Antikristo. Hindi ko sila sinasabing sila mismo yung last Antichrist. Dahil pinangalanan na nga ng Panginoon the last Antichrist is Apollyon. Abaddon. Napoleon. Bakit pinaalam sa atin yan? Para ipagpauna na sa kung sino mang hindi na-qualified sa pagparito ng Panginoon at naiwan sa rapture, alam nila kung sino yung dapat nilang iwasan. At alam nila kung sino yung dapat nilang itakwil sa buhay nila. Na baka ang pag-aakala nila tapos na ang false prophet. Ito. Pero merong replacement. The last Antichrist. Naintindihan natin? Ang bagay na sinasabi kong ito, mga anak, kung hindi ninyo ito pa naiintindihan, mga kapatid, mahalin natin ang buhay natin na nag-iisa lang. Dahil konting panahon na lang, darating na ang Panginoon. At ang pinakatanda niyan ay nakatirik ang templo. Kaya nga aware ang mga denomination, ang mga sekta Inisip nila na ito si Donald Trump at ito si Kushner ay siya magtatayo ng third temple. Kaya nila? Yun ang tanong di ba? Kaya ba nila ang Muslim world na kung mag-aalsa yan? Mga kapatid, kaya nga sinasabi ko na hindi si Donald Trump at hindi si Jared Kushner, lalo sitwasyon ni Israel ngayon laban sa mga Gaza ay tila wala pa rin kapayapaan. Shall we say amen? Natanong minsan si Trump sa isang meeting sa White House yata yun kung saan yun pero daming tao natanong yung kanyang speaker, totoo ba na may plano si Donald Trump para magtayo ng third temple? Yun ang tanong diretso agad sagot ng babae, no, not. Hindi niya kasi kaya, di ba? Sabi sa amen. Pero yung bahagyang peace na pinairal niya ay through the power, yung political power o yung military power, nagawa niya. Pero bahagya lamang, tama? So, amen? Bahagya dahil kung titignan po natin ang Gaza sa panahon natin ngayon, eto, sabi doon, more than 60% of Hamas tunnels were not destroyed during Israeli assault on Gaza Strip. 60%. Ibig sabihin 40% pa lang yung na kukontrol ni Israel sa Gaza. Kasi nasa ilalim yung kaaway di ba? At yung kanyang mga suporta nasa malalayong dako. Gaya ng
Persia, ang Iran. More than 60% of Hamas tunnels were not destroyed during Israeli assault on Gaza Strip, according to a conversation between Israel Katz and J.D. Vance, reported by Hebrew Channel 12. Ay, ito, media talaga to. Hindi ito false. Hindi ito fake news. Ayan, yung highlight, Hamas is still, yung kaaway ni Israel, si Hamas, Hamas is still strong. Israel admits majority of Hamas tunnels still intact after 2 years war. That was amen. So, si Trump ba? Si Kushner ba? Ang man of peace? Bahagya. Tama. Sabi sa amen. Bahagya. Dahil ang alam natin, nakikita niyo ba to? Kung ano to? Sino? Malinas dyan? Papa C. He shall confirm the covenant. Ito po yun. He shall confirm the covenant with many for 1 week. 1 week. Sabi ng mga denomination, may message sa akin, yung mga kakilala. Ano sasabi mo dito, bro? Narito na, yung peace covenant ng Antichrist. Tandaan natin, yung salitang 1 week. So, say amen. Ibig sabihin, may nakatakda tama? He shall confirm the covenant with many for 1 week. At pag sinabi namang confirm, kukumpirmahin niya yung na-initiate na ni Donald Trump at ni Kushner na kapayapaan. So, say amen. Mayroon ng bahagyang kapayapaan, pero siya ang magkukumpirma. He shall confirm the covenant, yung peace covenant na tinutukoy with many nations for 1 week. Mayroong itinakda. Subukan natin gawa ng kapayapaan sa loob ng 1 linggo. Shall we say amen? Ayan. And in the middle of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be part upon the desolate. So ito, yung kanyang peace covenant hindi nagtagal ng 7 years bagsak di ba? Bakit? Kasi may 2 propetang dumating sa Israel. Tama? Bagsak yung peace covenant niya. So merong Abaddon, merong Apollyon na aahon sa ilalim ng lupa. Revelation chapter 19 po yun. Shall we say amen? Nabagabat, hindi kaya ni Trump, hindi kaya ni Kushner. Ito, hindi niya rin kaya supilin si Israel dahil makapangyarihan 2 propetang to. Tama? Hindi niya kayang supilin to, bagamat siya ay nauupo sa templo ng Diyos sa Jerusalem yan sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Shall we say amen? Nakontrol niya ang Muslims. Yung ulitin ko hindi ko pa nababalikan yung ni-research ko na ang pagkakasabi, ang Islam maker daw walang iba kundi ang Catholicism. Shall we say amen? Saknayon ba kayo doon? Ang Islam religion ay galing din sa Roman Catholicism. Parang mahirap
unawain, di ba? Pero tandaan nyo ito, sasabihin ko, hindi siya tatawaging mother of harlots. May S eh. Sino ba yung mga harlots na yan? Unang-una na dyan yung Islam religion eh. Tama? Yes, amen. Dahil pumapatay yan. Masaya sila na pumapatay. Masaya sila na kumikitil ng buhay. At yun ay iniisip nila na nagbibigay sila ng kaluguran sa kanilang sinasambang Panginoon. At tandaan natin, ang lupang ito, ang unang kumukontrol dyan ay hindi ang politika eh. Ang mas malakas kumontrol sa mga bagay ng sanlibutan ito ay yung kanilang religion. Naintindihan natin? Mas malakas ang hila ng relihiyon kaysa military. Amen. Na kung kaya't nayakap niya ang 10 bansa di ba? Ang mga bansa o ang Roman Empire na nahati-hati, nayakap niya at nakontrol niya yung bawat hari. Alam niyo ba yon? Nakontrol niya. The little horns. Sabi nga, 3 kings, 3 horns of the 10 horns were plucked out of the roots. Kinontrol niya yung 3 hari dito sa Middle Ages. Napakatatag nito, napakatibay nito. Kaya lang, pagdating sa 7 years covenant na ipinasya niya, lumitaw ang 2 propeta doon. Amen. Na kung saan nakatirik na ang templo sa Jerusalem. Naintindihan natin? Kasi bakit nasabi natin nandun siya? Hindi ba sabi ni Pablo, huwag tayong mabahala sa pagparito ng Panginoon sapagkat hindi yan mangyayari maliban na magkaroon ng muna ng pagtaliwagas. Ang alak ng makasalanan ay mahahayag at siya'y naupo sa templo ng Diyos na nagpapakilalang siya ang Diyos. So, amen. Maliban na mangyayari yon sa panahon natin, darating din ang rapture. Naintindihan natin? Kaya sabi ni Paulo, huwag kayong mababahala. Nawari bagang Panginoon ay nariyan na. Ayon sa aming mga iniaral o mga sinabi sa inyo o mga sulat sa inyo. Sapagkat hindi yan darating, maliban na mahayag muna ang anak ng katampalasanan. Ito. For 3.5 years, kikilalanin siya ng sanlibutan. Pero itong 2 propetang ito, yan ang mag-expose sa kanya. Shall we say amen? Dahil makapangyarihan itong 2 na to Shall we say amen? Makapangyarihan siya. Itong 2 ito, yung 2 prophets ministry. Alam na mga simbahan niya na may 2 propetang darating. Tama? Saan? Sa Israel. Pero tandaan nyo, masisilip natin yan ng kaunti. Dahil sinasabi nga ni Pablo na ito ay lumulukdok. Ibig sabihin, na nakatirik na ang templo sa Jerusalem. Ayon, ang problema ni Trump. Bagaman meron silang nasa itong Abrahamic Accord na itayo na ang templo. Pero unang tanongin si Trump, totoo ba yan?
na may desire ka na magtayo ng templo sa Jerusalem? As sagot ang linaw, no. Ilang beses, yung kanyang tagapagsalita, no, not, ganoon. So, ibig sabihin, mga anak, mga kapatid, yung mga sukat ng panahon, ano? Babalik tayo doon. Kung mangyayari yung panahon o sukat ng panahon na binabanggit ni Brother Jackson, 2035, the last week of Daniel will be triggered. Meron pang 9 years. Tama ba? Kasi 2000, ano tayo ngayon? 25 plus 9 years. Kasi magte-26 na eh. Amen? Nasa ano na tayo eh. November na. Ilang buwan lang. Tama? So kung mangyayari 2035, yun ang panahon hinihintay natin. Shall we say amen? At meron din naman akong computation. Ito na nga, nakalagay na nga dito. Kasi bibilang ka from 70 AD lang si Israel ay pinagtago yan. Pero may pangako sila ang Panginoon na i-restore sila after 2 days. Yung 2 days na yun ay 2,000 years. At yung 2,000 years na yun, hindi po 365 days, kundi 360 days. Kaya pag sinuma mo siya, from 70 AD plus 2,000 years, 360 days, 2041. So, ganon. Kaya kung titignan natin yung panahon, di ba? Yung Gaza lang eh. Napakaliit na, di ba? Kakapraso na lang eh. Bakit hindi pa matapos, di ba? Tansyahin natin yon. Hindi pa matapos. Kakapiranggot na lang sa mapa. Pag tinignan mo, nasarapan na nga lang. Dulo na nga sila ng Egypt eh. Shall we say amen? Nasa dulo na. Pero bakit lumalaban pa? At nang tanongin si Trump patungkol sa templo, kung yung Rapa nga kung yung Gaza ay hindi mo maplansya, gaano pa kaya pag pinakailaman mo yung holy site ng mga Muslims? Ano yon? Yung holy site na yon? Alam niyo yung holy site ng mga Muslim? Yung po tinawag na Mosque of Omar o Al-Aqsa, no? Doon sumasamba ang mga Muslims. At amen? At kung titignan mo ang dami ng mga mananampalatayang ito, kukumpara mo kay Israel. Si Israel ay kakapranggot lang eh. Diba? Hanggang Africa, hanggang Europe, at yung ano na yan, yung tawag dito, Middle East. Si Israel yung pinakakapranggot doon. Miski nga sa Asia, Pilipinas dahil Muslim dito At lahat sila'y nagkakaisa na may galit kay Israel. Shall we say amen? Gaano pa kaya kung si Israel babawiin ang kanilang holy site at magtitirik ng templo ng ating Diyos? Shall we say amen? So pinakita ko yung mapa, di ba?
Ang laki ng aagawin eh. Ang laki ng babawiin ni Israel. Samantalang sa ngayon ay nakikita ba ninyo si Israel? Ayan, kakapiranggot ano? Dali lang. Ayan si Israel, oh. Before war, June 5, 1967. Yung nasa gitna na yun. Ano? Yan lang. Pero yung pinangako, yung pangako kay Israel ay, alam niyo yung Tigris River, ano? At yung isa pang river doon. Hanapin ko na lang para may pakita ko po sa inyo. Kailangan pala may mag-ooperate nito para dire-diretso ako, no? Ay, lang hirap maghanap eh. Ayan. Wala na yata yung file. So, ayan, ito na lang, mga anak. Tingnan niyo yung mga bansang nakapakaikot kay Israel, di ba? Ayan. Oh. Ito. Ayan, si Israel. Nakita ba ninyo? Uy, bakit wala? Sandali po. Ayan. Ayan. Ayun. Ayan si Israel, oh. Ito. At yun ang kanyang mga kaaway, mga anak. Pero may pangako ang Panginoon na ibabalik o matutupad yung kanyang ipinangako. So sa kaya yung file, naglaho. So yan, tuloy-tuloy ko na lang mga anak, ano. So kakain ang lupain doon sa Egypt. Kakainin ng Saudi Arabia. Ang Jordan ay mawawala na. Kukunin na ni Israel. Ano pa? Ayan. Tingnan ninyo, no? Egypt. Ito portion na to na namumula na yan. Kukunin niya ni Israel.
Saudi Arabia yung kalahati, yung Jordan, kukunin niya ni Israel. Yung Syria, yung Lebanon, yung bahagi ng Kuwait, babawiin ni Israel yun. At ang sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, mga anak, si Israel, kontento na magkaroon na ng two-state solution. Para matupad yung totoong kapayapaan. Pero ang Diyos hindi papayag eh. So say amen. Dahil may nakatakdang lupa na ipagkakaloob sa bayang ito na kanilang paghahati-hatian bilang pinakamana nila. Saan? Dito po yun. Sa panahon ng millennium. For 1,000 years na paghahari ni Kristo. Kasama tayo. Intindihan natin? Ha? Kaya nga, kung titignan natin ang ginagawa ng Panginoon, iniipon na ang bayang ito eh. At sa Revelation chapter 7 o 8 yata yan, nakita natin ang 12 tribes of Israel, 12,000 bawat tribo ang tinataka ng Panginoon para nang sa gayon kapag sila'y nasa lupain na, sila'y yung mga ngasiwa ng lupang kanilang mamanahin. So say amen. Yung woman, yung mga itinago sa ilalim ng lupa, may taglay silang physical body. Mananatili silang nasa ganitong kalagayan, mortal bodies, na sila po ang mag-repopulate ng bayang ito for 1,000 years. At papasok po tayo sa eternidad. So, say amen. So, ito kinikwento ko lamang muna, mga anak, para pag pumunta tayo sa banal na salita ay magkaroon na tayo ng Kasi talagang ganyan ang panahon natin ngayon. Sabi ng Biblia, knowledge shall increase. Yung knowledge natin, kung paano nag-i-increase ang knowledge ng sanlibutan, ganon din ang mga anak ng Diyos. Dahil ito po'y kapahayagan eh. Hindi ko sinasabing sa kaunawaan tayo o dahil sa kaalaman tayo na ligtas. Hindi, sa pananampalataya na ligtas. Pero ang sinasabi naman ni Kristo, mag-aral kayo sa akin. Shall we say amen? Kayo nabibigat ang lubha. Sabi dito, magsiparito kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. At kayo aking papagpahingahin. Pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Hindi ko matakunan natin yung kaligtasan natin eh. Lord, tama na. Papahinga na ako. Marami akong gagawin eh. Hindi ganun eh. Sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Kaya nga, may ginagawa ang Panginoon eh. May katumbas na reward at may katumbas na pagpaparusa. Tulad halimbawa ng 10 birhen o yung 5 birhen na naiwanan. Yan ay sa kadahilanan ng naging mangmang sila eh, di ba? Parang lang kadahilanan na nagiging mangmangang tao. Kulang sa pag-aaral. Tama. At ang Biblia po, ito ang tinutukoy na Panginoon, ng ating Panginoon na dapat nating
aralin sa buhay natin. Ito po yung pinakamapa natin patungkol sa mga plano ng Panginoon. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. So yan po ang pangako ng Panginoon. Yung palang pag-aaral, yung palang pagdulog sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Ano? Amen? Subukan ninyo, mainit ang ulo nyo, magbasa kayo ng Biblia, mamaya wala na. Tama ba yun? Mamaya wala na. Manalangin ka, magdasal ka. Mamaya, yung kabigatan mo, wala na. Tama? Ha? Lalo pa kaya, sabi ng Panginoon, magsiparito kayo kayong lahat nagpapagal, nagpapagal at nabibigat ang luba, at kay aking pahingahin, pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Gaano pa kaya kapag ikaw ay tumutok at nag-aral sa Kanya? Di ba? Amen? Kasi, daratnan ka ng Panginoon na hindi katulad sa isang mangmang. Na yung mangmang, later on, kumakatok sila eh. Di ba? Kumakatok sila, Panginoon, pagbuksan mo kami. Pero ang sagot ng Panginoon ay isa lang, magbantay nga kayo. So, kailangan natin yung pagbabantay. Kailangan natin yung patuloy umaalam kung ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Tandaan natin, ang buhay natin, isa lang, ano? Tama, isa lang. At kung tayo maglilingkod din lamang sa Panginoon, ay lubos-lubusin na natin. Dahil kapag naisalba natin ang ating mga sarili, hindi natin alam dahil baka mas marami pang makalapit sa Panginoon. Pero kung pababayaan natin ating mga sarili, baka naman tayo makahawa sa iba. Yun ay nakakalungkot, mga anak, mga kapatid. So, ang bawat isa po sa atin ay may pasanin sa buhay na ito. At napakaganda kung yung pasanin na yan ay patuloy natin pinapasan. Dahil malaki ang tsansa na makakay pa natin, na makamahal natin sa buhay. Tatandaan natin, ito nangyayari na yan sa Middle East, na pinakatandaan natin na kapag yan ay biglang nag-trigger dahil bumabase lamang tayo sa bilang ay sa ating pagbibilang ng araw at taon, ano? Pero sino ba ang makakapag-detalye ng bagay na yan? Dahil yung birth of Christ nga hindi pa nga mga tuntun ng tao. Ano talaga, saan talaga ilalagay ang birth of Christ, ano? Pero yun ay konting panahon lang yon. Basta tututukan natin na tayo na nabubuhay sa panahong ito ay yung palatandaan. Yung palatandaan ng pagparito ng Panginoon. Pagbawi ng lupa ni Israel,
Amen? Natural, pag nabawi ang lupa, mababawi rin ang Temple Mount na nasa Jordan o bahagi ng Jordan. At pag nagbawi yung Temple Mount, makakapagsimula na silang makapagtayo ng templo. Shall we say amen? Ang problema, kailangan munang gumera si Israel. Dahil yun lamang ang tanging kaparaanan para maibalik ang Temple Mount. Shall we say amen? Yun lamang ang tanging kaparaanan para maibalik yung lupang ipinangako kay Abraham. Shall we say amen? Hindi yung kakatiting na yan. Dahil hindi yan ang ayon sa plano ng ating Panginoon. Kundi isang napakalawak na lupain na paghahati-hatian ng 12 tribo. Shall we say amen? Kaya nga, nung dumating ito, inihanda niya 12 tribo. 12,000 sa bawat tribo ng mga lalaki para sila po ang mga nasiwa pag ang pasya ay natapos. Ito 70 week. Ito yung sinasabi kong pasya. Ito na. Sabi ito, 70 weeks are determined upon thy people. Israel po yan. At yung 70 weeks na yan, years po yan. 70 times 7 years. 70 weeks are determined upon thy people, Israel, and upon thy holy city, Jerusalem, to finish transgression. Sa ngayon, malabo pa, di ba? Dahil yung mga Israelita, pag binabanggit ang pangalang Kristo, ayaw nila. Paano matatapos yan to finish transgression? Kaya titigas ng puso ng mga Israelita. To make an end of sins, di lalong malabo. Doon pa yung mga kabaklaan doon at mga tomboy sa Tel Aviv, sa Jerusalem, sa Israel. Amen? Doon pa rin yung mga maling pananampalataya, yung mga Muslim at iba-ibang relihiyon. Ito pa. And to make reconciliation for iniquity. Sino magre-reconcile? Wala pang dumarating na karapat dapat. Tama. Maliban na dumating yung 2 propeta na yan. Nagagamitin ng Panginoon para i-reconcile si Israel. At magpapakita ng mga himala at mga palatandaan. Ano pa? And to bring in everlasting righteousness. So malabo pa, di ba? And to seal up the vision and prophecy. Magkakaroon ng katuparan ang mga inihula. O mga vision ng mga matatandang propeta. At ano pa? And to anoint the most holy place. Ang tanong, nasaan ang most holy place? Wala. Nasaan? Nandoon sa Muslim nation. Sila yung nag-i-enjoy doon sa Al-Aqsa na yan o Mosque of Omar na siyang pagtitirikan ng templo ni Israel. Naintindihan natin? So, babawiin muna ang lupa. Tama? Pauwiin si Israel, patuloy ang pag-uwi. Pagselyo sa 144,000. Pagpapalayas sa lahat ng uri ng mga maling relihiyon sa Jerusalem, sa Israel. Alam nyo, ito
Itong Biblia na to, bagaman ito ay hindi sinulat ng sunod-sunod, ano? Pero ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil yung mga details na ito ipapakita sa atin ng Panginoon. Naibigay na ng mga matatanda yung pattern, mga nauna sa atin. At mga biblical ang mga turo. So ito ay, sabi nga darating ang 5 opisina para sa ating kasakdalan. Shall we say amen? Sa pag-aaral natin sa Panginoon, tuturuan tayo. Pasasakdalin tayo. Dahil ang gusto niya, makita natin yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dito pa lamang, alam niyo ba yon? Dito pa lamang, hindi pa natin nakikita ng harapan ng Panginoon. Dito pa lamang naluluwalhati na siya. Amen. Dito pa lamang. Na magsisitibay tayo sa ating pananampalataya. Dahil ang Biblia, makikita natin na hindi basta ito isinulat ang ganon-ganon na lamang, kundi kailangang ipaunawa at magsilbing batayan ng panahon ng ating pananampalataya. So, darating ang araw, separo na lang natin yung mga bata na hindi pa nakaalam ng ganitong uri pangangaral. So, ipalalangin niyo ako. Tulungan tayo ng Panginoon. Nasa inyo matatanda na dapat nakikinig. Dahil darating ang panahon, lalalim tayo ng lalalim. At kung hindi ka agila, mapag-iiwanan ka. At pag napag-iwanan ka, ibig sabihin yan, dadanas ka ng dakilang kapighatian. Hindi po ito palalakot, ito po ay katotohanan. Nag-aalala lang ako. Miski sa mga anak ko. Nangihinayang lang ako sa bawat pag-aaral natin. Hindi ako nagpapaulit-ulit dito dahil walang fresh revelation na ibinibigay ang Panginoon. Kundi dahil kailangan ng iba, kailangan ninyo na magpaulit-ulit ako. Yun ang nararamdaman ko Dahil napakahalaga na makaunawa tayo. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Ibig sabihin, patuloy at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Baka mamaya, sa panahon na yan, na napakalalim na ng mga aral na ibinibigay ng Panginoon, wala na tayong maunawaan. Yun ang nakakatakot. Pero, yung panahon na binabanggit natin, ako'y naniniwala na sapat ang panahon na yan para pagsumikapan natin ang pagpapahayag ni Kristo sa kanyang kasintahan. Nagpapahayag ang Kristo sa kasintahan niya. The Book of Revelation, ito po yung love letter sa kanyang kasintahan. Marami nagbaliwala na dito. Marami umatras na dito. Pastors, nakilala ko. Huwag na natin pag-usapan yan, Brad. Dahil napakalalalim yan. Sino ba makakapagduktong-duktong yan? So, yun ang salita sa akin.
Pero tatandaan natin, ang Panginoon ay hindi gagawa ng libro para lamang maging tawag dito, maging display. So, say amen? Kundi, yan ay sabi nga ni Brother Jackson, ang Book of Revelation ay love letter ng Panginoon sa kanyang kasintahan. Kaya nga ang pagkakasabi doon, mapalad ang bumabasa. Mapalad ang dumidinig. Mapalad ang nagbabantay. Ang aklat ng mga hula, sapagkat ang panahon ay malapit na. Shall we say amen? So kung binigyan pa tayo ng mahabang panahon, sabihin natin, hihintayin natin i-restore ang lupa ni Israel. Hihintayin natin may tayo yung templo. Mga kapatid, may sapat na panahon para sa atin. So, say amen? May sapat na panahon. At ang kailangan lang, panghawakan natin. Panghawakan natin yung mga narinig na natin. Kung may narinig ka kay Brother Branham, panghawakan mo yan. May narinig ka kay Brother Jackson, panghawakan mo yan. May narinig ka sa 5 opisina, panghawakan mo yan. At magpatuloy ka. Dahil yan ang kaparaanan ng Panginoon. Ang salita niya ay ano? Ang salita niya ay liwanag sa ating mga paa. Magiging liwanag natin yan habang lumalakad tayo sa buhay na ito. Matututo tayo, sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Hindi sapat na ikaw ay maligtas na. Dahil may darating na pagpapahirap, ang kaaway na dapat mong maligtasan. Dapat mong matakasan. Amen. Kaya nga sabi, love not the world and the things that are in the world, the lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Aalisin mo yan sa buhay mo para hindi maging hadlang yan sa paglakad mo sa Panginoon. Ulitin ko, 2 uri lang ng tao sa mundo. Isang mapapahamak at isang maliligtas. Isang mabuti at magpapakabuti pa, at isang masama at magpapakasama pa. Di ba nararamdaman na natin yan? Kahit ang tao magnakaw na 1,000, 2,000, 5,000, hanggang umabot ng trilyon o ilang zero pa idagdag mo, hindi makukontento ang tao eh. Amen. Pero ang mabuti, kahit barya-barya lang yan, kinukonsensya siya ng Panginoon. Shall we say amen? Kinukonsensya siya ng Panginoon. At isa pa, dahil may takot siya sa Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon ay namamalo. Kapag hindi natin nakikita ang mga pagkukulang natin, hampasin tayo ng Panginoon. Para ma-realize natin kung ano yung kulang sa buhay natin. Namamalo siya tulad ng isang ama sa kanyang anak. Ganon ang Panginoon natin. At hindi tayo palalakpasin yan para maituwid lang naman tayo. At kung ikaw ay kabilang sa kasintahan ni Kristo, ihahanda ka niya. Ihahanda ka niya kahit anumang mga kadahilanan na pinipigilan ka ng kaaway. Dahil bibigyan ka niya ng pagkakataon. Pero kapag ang isang tao ay nagbigay ng period sa kanyang mga salita, wala na po magkakagawa ang Panginoon dyan.
Kailangan lamang natin ay ang buong pagpapasakop. Kailangan natin matuto sa Panginoon. Dahil napaka-aba ang sinapit ng mga mangmang na dalaga. Nanaisin nila ang kamatayan, pero hindi darating ang kamatayan eh. So, amen? Dahil sa hirap, tormention for 5 months, mga anak, mga kapatid. Pag ito hindi pinakinggan ng mga tao, wala lang kasalanan ng Panginoon dyan. Sabi ko nga, ibinigay na nga yung pangalan eh. Hindi ba? Abaddon in Hebrew tongue. Apollyon. Sa Greek. Sa Griego. Ano ibig sabihin yan? Destroyer. Destroyer. Napoleon. So yan, mga anak, mga kapatid. Kaya yan, ibinigay na ng Panginoon yan. Isinulat na yan. Dahil mahal tayo ng Diyos eh. Hindi po tayo nangangapa. Ano ba ang kasasapitan natin? Pag dumating ang Antikristo na yan, na alam natin na ganito, ganyan, gano'n ang mangyayari. Gano'n ang ipapairal niya. Dapat natin ipagpasalamat ang bagay na ito, mga anak. At kailangan natin ipaghandaan. At sana ay nauunawaan natin ang bawat pagpapahayag ng salita. Sa Joel chapter 2 verse 1, babasa lang ako, mga anak, ano? Dito makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng Biblia. Kaya alam, merong mga pag-i-insert dito at napakaraming pwedeng i-insert eh para mapagdugtong-dugtong natin eh. Joel chapter 2 verse 1, mga anak. Hipan ninyo ang pakakaksasayon at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na nananahan sa lupain sapagkat ang karawan ng Panginoon ay darating sapagkat malapit na. Dito yun. May trumpeta. May panawagan. So, say amen. Ang trumpeta ay panawagan, babala, at mga hudyat na ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ayan, dito. Pero huwag niyo isipin pag sinabing paparito na, na bababa siya sa lupa, ano? Kundi, may pangako munang pag-agaw. At itong binabasa natin ito, hindi to para sa Gentiles. So, say amen? Para ito kay Israel. Tama? Wala naman nagboblo ng trumpet sa atin eh. Hindi naman natin kailangan yan eh. Tama? Amen? So, yan. Araw ng kadiliman at pagkulimlim. Araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng dilim. Gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok, isang malaking bayan at matibay. Hindi nagkaroon kailanman ng gaya niyaon, ni magkakaroon pa man.
Pagkatapos ng mga yaon, hanggang sa mga taon ng maraming salit-saling lahi. Darkness. Day of darkness. Dito po yun. Dito. Sa middle of the week. Pero dito, may bahagya. Bakit may bahagya? Kasi isipin mo, sasalakayin si Israel ng mga Muslim nations. Then, pasok naman si Gog. Yung mga bansa sa norte. So, araw ng kadiliman at ng pagkulimlim. So, yun ang daranasin ni Israel. Sa verse 3, isang apoy ang sumusupok sa harap nila at sa likuran nila. Isang liyab ang sumusunog. Ang lupain ay parang halamanan sa Eden sa harap nila at sa likuran nila. Isang sirang ilang, at walang makakatanan sa kanila. So, ganon. Ang sitwasyon mangyayari, mga anak. Verse 4, ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo at kung paano ang mga nangangabayo, gayon din sila nagsisitakbo. Parang ingay ng mga karos sa mga taluktok ng mga bundok, nagsisilukso sila parang hugong ng liyab ng apoy na sumusupok sa dayami, parang isang matibay na bayad na humahanay sa pagbabaka. Sa kanilang harapan ay nangahihirapan ang mga bayan. Lahat ng mukha ay nangamumutla. Sila'y nagsisitakbong parang mga malakas na lalaki. Sila paglambitin sa kuta na parang mga lalaking mandirigma at sila'y magsisilakad bawat isa ng kani-kaniyang mga lakad at hindi nila binabago ang kanilang mga hanay. Tuloy-tuloy ko lang Di tutulakan mang isa-isay sila'y lumalakad bawat isa sa kani-kaniyang landas at sila'y nagsisisagupa sa mga almas at hindi sila malalansag. Verse 9, kanilang nilulukso ang bayan at kanilang tinatakbo ang kota, kanilang pinag-aalambitinan ang mga bahay at sila'y nagsisipasok sa mga dugawan na parang mga magnanakaw. So darating ito sa bayang ito, mga anak, kay Israel. Ang lupa ay nayayanig sa harap nila, ang langit ay nanginginig, ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at ititigil ng mga bituin ang kanyang kislap. Verse 11, at pinapatunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa harap ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang kampamento ay totoong malaki, sapagkat malakas na nagsasagawa ng kanyang salita, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot at sinong makakatanan. So eto na. Ito na yung dinadanas ngayon ni Israel, mga anak, sa kanyang pikikipaglaban doon sa Muslim countries at hanggang bumaba ang hari ng Gog kasama ang kanyang mga kaalyado. Verse 12, ngayon sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong mga buong puso
na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Ibig sabihin, sumisigaw na siya. Dito. Para kay Israel. At papagdalawatiin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Sino nakaalam kung siya'y hindi magbabalik loob at magsisisi at mag-iiwan ng isang pagpapala sa likuran niya ng handog na harina at ng inuming handog sa Panginoon ninyong Diyos. So, merong paghahandog, may pag-aalay. Tama? Mayroon na. Sapagkat sa puntong ito, mga anak, na sila'y bumabaka, ay may bahagya ng naitatayo. Alam niyo, sa pagtatayo ng templo, ang inuuna nila yung altar At yun, nagsisimula na sila mag-alay po doon hanggang sa mabuo yung kampamento. 15. Hipan ninyo ang pakakak sa Sion, magsipangilin kayo ng isang ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Tipunin ninyo ang bayan, banalin ang kapisanan, pisanin ang mga matatanda, tipunin ang mga bata, at yaong mga pasusuin. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. So ito ang sitwasyon, mga anak. Dito pala abang yan. Bago dumating ang dalawang propeta, no? Sabi dito, manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwa ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana. So you see, nandun pa ang templo, nakatirik. Tama? Naitayo na. At kanilang sabihin, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong ibigay ang iyong bayan sa kakutyaan na ang mga bansa bagay magpuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan saan nandoon ang kanilang Diyos? Mga kapatid, yan ang pangungutyang ginagawa ng mga Muslim sa kanila. Shall we say amen? Na sila'y nalalagay sa alanganin. Doon lalo napuot ang Panginoon sa kanilang mga kaaway. At sumumpa na igaganti si Israel sa kanila. Verse 18. Noong ang Panginoon, so verse 17 muna, no? Tignan natin dito. Manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwa ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana. Ibig sabihin lang nito, meron na ba? May portiko na ba? May dambana na ba? Meron na. At kailang sabihin, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong ibigay ang iyong bayan sa kakutyaan na ang bansang bagay magpupuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan saan naroon ang kanilang Panginoon? Ibig sabihin, hindi pa lumilito yung dalawang propeta doon para buksan yung kanilang pag-iisip. Tama. So, anong panahon yon? Dito po. Sa panahong ito, pagsalakay ng mga Muslim at pagsalakay ni Gog, noong ang Panginoon ay naging masikap sa kanilang lupain at nahabag sa kaniyang bayan, at ang Panginoon ay sumagot at nagsabi sa kaniyang bayan, narito,
Ako'y magdadala sa inyo ng trigo at alak at langis at inyong kabubusugan, at hindi ko nagagawin pa sa inyo na kakotyain sa gitna ng mga bansa. So mayroong pagbabago dito dahil sa pangako niya na ipapanumbalik na kung ano yung kondisyon na mabuti para kay Israel. Tingnan natin. Kundi aking ihiwalay na malayo sa inyo ang hukbo sa hilagaan, at aking itataboy siya sa isang lupaing basal at sira, at ang kanyang unahay sa dagat ng silanganan, at ang kanyang pinakahuling bahagi ay sa dagat ng kanluran, at ang kanyang baho ay aalingasaw, at ang masamang amoy iilang lang, sapagkat siya gumawa ng mga malaking bagay. So ano itong verse 20 na ito? Ano ang nangyari dito? Yung northern tribes ang tinutukoy dito. Walang iba kung hindi yung Gog at Magog na huling sumalakay doon at pinuksa ng Panginoon. I will remove far off from you the northern army, and I will drive him into the land barren and desolate, with his face toward the east. Sa eastern part ng Israel yan, mga anak. And his hinder far toward the utmost sea. So sa western naman ito, no? Pag sinabing utmost sea, sa pagkakatagalog ay sa dagat kanluran naman. Sa kabilang dako naman yon. Na yung mga, ikwento ko na lamang na yung Ezekiel chapter 38 and 39, yung bansang magkaka-aliado na sumalakay, yung huling grupo, sabihin natin huling grupo, kabilang po dyan ay Russia, Turkey, Ethiopia, Libya, at meron pa akong hindi na mababanggit, mga anak. Yun yung huling salakay, At sila'y pupugnawin ng Panginoon sa bayang ito. At hahanapin yung mga patay. Hahanapin yung mga patay. At doon sila ililibing, mga anak. Sa bandang eastward at doon sa bandang west. At sabi pa dito, at kanyang pinakahuling bahagi ay sa dakong kanluran, at ang kanyang baho ay aalingasaw. Yung dahil sa dami ng patay sa panahon ng Gog and Magog war, mga anak. Yung mga nagsisidaan doon, nangangamoy yung mga patay doon. At ang gagawin naman ni Israel, magkakaroon sila ng hiring sa bawat bansa na kasi naman ang gusto maghanap buhay o magtrabaho. Ang magiging trabaho nila, hahanapin lang yung mga patay. Dahil sa dami po ng patay, hahanapin po nila yun at ililibing nila. Dahil nangangamoy na. So, say amen. So, hindi mo pwedeng ilagay yan dito, kundi dito. Sa panahon ng Gog and Magog war.
Hahanapin yung mga maraming bangkay doon at ililibing. Shall we say amen? So, tignan natin yung pagkakasunod, ha. Kaya ako binabasa ito ng buo, mga anak, para makita natin yung pagkakasunod-sunod at kung saan tayo pwede mag-insert para mapagtibay ang mga bagay na ito, ano? Pero hindi ko magawa ngayon dahil tanghali na, mga anak. Kaya itutuloy-tuloy ko lang muna. Siguro sa susunod na lamang mag-i-insert tayo para lalo mapagtibay itong binabasa natin. So, say amen. At para makita natin kung saan panahon ito. So, dito, no, sa 20. At ang kanyang baho ay aalingasaw. At ang masamang amoy ay iilan lang sapagkat siya ay gumawa ng malaking bagay. Ang Russia na sila'y umatake kay Israel. Verse 21, huwag kang matakot o lupain, ikaw ay matuwa, magalak sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang bagay. Yan ang pagko-comfort niya kay Israel. Huwag kayong mga takot, kayong mga hayop sa parang sapagkat ang mga pastulan sa ilang ay lumalago. Sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga, ang puno ng higos at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Kaya nga yung mga tuwa, kayong mga anak ng Sion. So yun ang pagko-comfort ng Panginoon. At mga galak sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang araw. So dito na po yun. Yung pagpapakita ng Panginoon ng pagpapala kay Israel. At tandaan natin, itong ulan na ito na binabanggit dito, nakalakip dito yung spiritual rain. Ano? Yung pagbuhos ng banal na espiritu ng Panginoon. Shall we say amen? Kasi kung isipin natin ang kalagayan ni Israel ngayon, kukumpara natin sa spiritual na pagpapala, malayo yan Pero kung material na pagpapala, may bahagya lamang. Tama? Dahil ginigera sila Wala silang kapayapaan doon at hindi matatapos yon. Hanggang sa huling sumalakay ang grupo ni Gog. Second batch yun. After the miraculous war. Papasok si Gog para manggulo uli. At napakaraming patay. Sipin mo, 7 years sinahanap yung mga patay at nililibing. 7 years. 7 years pa. So kung hindi pa nangyayari ang Gog and Magog, so yung mga panahon na yun, mga anak, isasama natin sa pagbibilang yan. Tama? Dahil yan ang Biblia Pero yung mga inosente at walang nalalaman sa bagay nito, inisip nila, tatayo na ang templo, darating na ang Panginoon mamaya, bukas. Hindi ganon. May plano. May Biblia tayong binabasa para malaman natin ang nakatakdang pagparito ng Panginoon. Shall we say amen? Amen. Sabi dito, maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. So, ibig sabihin, sa panahon na yan na bumagsak si Gog, at for 3 years hinahanap yung mga patay, nagbubuhos naman ng ulan ng Panginoon ng pagpapala sa Israel. Shall we say amen? Ha? Amen. Tuloy ko. At kanyang sa 23, kayong mga tuwa, kayong mga anak ni Sion, at mga galak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat kanyang ibibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat
na sukat at kanyang ipalalagpak ang ulan dahil sa inyo ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. So yun po. Sa 24. At ang mga hapag ay magpupuno ng trigo at ang mga kamalig ay aapawan ng alak at langis. At kaaking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang. So ito na. Yung paninira ng kaaway sa kanila. At ng uod. At ng kuliglig at ng tipaklong na siyang aking malaking hukbo na aking isinugo sa gitna ninyo. So ang Panginoon ay nagsugo ng mga sundalo kay Israel para paalalahanan sila. Pero ano sabi dito? I will restore. Shall we say amen? I will restore to you the years that the locust had eaten, Babylonian Empire, the conquer worm, Persian Empire, caterpillar, Grecian Empire, and the palmer worm, my great army which I sent among you. I-restore. Ibabalik. Ibig sabihin, nasa kanila na lupain. Ipinangako. Tama? Shall we say amen? At ano pa ang kasunod nito? At kayo magsisikaing sagana at mga bubusog sa inyong at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo. At ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel. At ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala nang iba. At ang aking bayan ay di mapapahiya magpakailanman. So ito na yung pangako. Ibig sabihin, mga anak, ipe-prepara na sila sa pagbuhos na mahalagang bagay. At yun ay ang spiritual na bagay. Wala pa yung Great Tribulation dito, ha? Tuloy ko lang. At mangyayari pagkatapos na ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, sa Israel lang yan. Shall we say amen? Kasi ang dealing ng Panginoon sa Gentile ay tapos na dito. Tama. May rapture na tayo eh. May rapture na tayo. At ito ang sitwasyon na roon ng dalawang propeta sa Israel na ginagamit upang tatakan sa kanilang mga noo ang 144,000 Jews sa bawat tribo. Amen? Sa bawat tribo, dahil mamanahin nila yung ng bawat tribo yung lupain na nakatalaga sa kanila. Ibig sabihin, pinapaunahan na sila. Iyan ang inyong magiging mana. Ha? Tuloy natin. At mangyayari na pagkatapos na ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. So, ang ibig sabihin dito, revival po sa Israel. Pagre-restore ng Panginoon sa panahong ito. At sa mga lingkod na babae, o lingkod na lalaki at babae naman, ay bubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Tandaan natin sa pagtanggi ni Israel, ipinangalat sila sa lahat ng bansa. Kaya yung pagbuhos ng kanyang espiritu ay ibinibigay sa bawat mananampalatayang hentil. Tama?
naihiwalay si Israel. Naintindihan natin? Pero sa puntong ito ay ibinabalik na sila. Tama? Ibinabalik na sila. Kaya nga sinasabi ko, para kay Israel lang ito. Dahil dito tayo makakaranas ng pag-agaw. Tama? May huling pakakak. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Dito po yung kakilakilabot sa panahong ito. At yung dakila naman ay yung kanyang paghahari sa loob na 1,000 taon. Shall we say amen? Ito ang sitwasyon. Sa kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Magpapakita ng mga kababalagan sa langit, sa lupa, dugo, apoy, mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman. At ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, you see? Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, duroon yaong nangakatanan gayang sinabi ng Panginoon, at sa nga labi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. So yun lamang ang basihan ng kanilang kaligtasan sa panahong ito. Matatawag lang sila sa pangalan ng Panginoon, maliligtas sila. Tama? Sa pagdating na yan ng dakilang kapighatian. So dito tayo nabubuhay. Dito tayo nabubuhay, mga anak, mga kapatid. Hintayin muna natin mabawi yung lupa. Hintayin muna natin maitayo ang templo. Hintayin muna natin yung pag-upo nito sa templo. Tama. At hihintayin din natin yung 2 propeta na magtataboy sa kanya. Yan ang mga palatandaan natin ngayon. Tama. Dahil yan ang pagkakasabi ni Pablo eh. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabalisa patungkol sa pagparito ng Panginoon. Nawari bagang bukas na darating na. Hindi pa. Dahil makikita natin, umuupo siya sa luklukan ng Diyos na nagpapakilala na siya ay isang Diyos. So kapag nakita natin yung bagay na yan, yan na ang pagparito ng Panginoon. Ngayon, saan tayo maghahanda? Sa panahon na yon o sa panahong ito? Tandaan natin na bigo ang mga dalaga dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya sagot ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, magbantay nga kayo. Dahil susukatin tayo base sa sukat ng ating pananampalataya. At tandaan natin, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy na pakikinig, patuloy na pag-aaral, patuloy na pag-alam, patuloy na kapahayagan. Dahil kung masusumpungan tayong tulog, mga anak, mga kapatid, sasagot ang Panginoon. Doon sa tumutuktok, sasabihin niya, hindi ko kayo nakikilala. Sinasabi ko nga sa inyo, magbantay nga kayo.
Darating ang panahon, hindi na natin maintindihan itong Biblia, mga anak. Kaya kailangan natin maghanda eh. Sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Kaya marami nakarinig na sigaw. At lumapit do sa mga matatalino. Pagbilam nyo nga kami ng langis. Abay, sagot ng matatalino eh, sorry. Pumunta kayo doon sa mga nagtitinda para bumili ng inyong langis. Abay, mapalad yung iba, nakabili. Pero yung iba na may nasumpong ako, tumutok-tok. Panginoon, pagbuksan mo kami. Pagbuksan mo kami, Panginoon. So yan, mga anak. Tandaan ninyo ang birhen, yung 10 birhen na yon, mga banal. Sabi sa amen, mga banal yung 10 na yon. Ang problema, 5 sa kanila ay walang kapahayagan. Mangmang. Ibig sabihin mangmang. Wala silang kapahayagan sa Biblia. Pero sapat sa kanila yung kaligtasan. Yun ang kanilang pinanghawakan. Ang mabigat lang nito, na kapag dumating na ang paghahari ng kaaway, doon kayong tutok-tok. Panginoon, pagbuksan mo kami. But it's too late. Sasagot ang Panginoon eh. Ipinakita sa inyo mga palatandaan. Ipinaulawa sa inyo ang kaligtasan at pagpapahayag, pero nagbaliwala kayo. Yun ang problema. Na kapag nabaliwala ito, mapalad ang bumabasa, mapalad ang dumidinig, mapalad ang nagbabantay ng aklat ng hula, sapagkat ang panahon ay malapit na. Amen. Malapit na pagparito ng Panginoon. Sikapin natin, mga anak. Ay, ako'y handa naman, ito yung sasabi ko lang. Ako'y handa naman maglingkod kung kinakailangan. So, we say amen. Sabihin nyo lang kung ano ang gusto nyo. At dahil malapit na, mga anak, hindi natin pwedeng tanggihan yung mga bagay na yan. Dahil kinakailangan ito eh. Sabi kay Juan, dapat kang manghulang muli. Sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika, sa lahat ng mga tao. So, say amen. Importante may makikinig. Tama? Kahit anong pangalan mo, kung wala namang makikinig, paano yan? Tapos, amen. So, pahalagaan natin ito, mga anak. Sige po, dahil mag-aalas 3 natin. Daan-daanin lang natin, kailangan nating himay-himayin eh. Para doon sa iba na hindi pa nakakarinig ng bagay nito. Sige po, tayo manalangin sandali.
Hallelujah, hallelujah.